May mga sugat na hindi man tuluyang nawawala. Natututo tayong dalhin ng may tapang. May mga alaala na kahit masakit balik-balikan, nagiging patunay na minsan tayong nabuhay, nasaktan, at piniling magpatuloy. Sa huling yugto ng kwento ni Ian, haharapin niya ang lahat ng iniwasan niya noon. Ang mga tanong na matagal niyang kinimkim, ang mga taong naging anino ng kanyang takot, at ang sarili niyang puso na pagod ng tumakbo. Ito ang yugto ng katotohanan, ng pagtanggap, at ng pagpili kung paano niya tatapusin ang kwentong minsang nagsimula sa sakit. At ngayon, tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, simple lang ang suot ko, shorts at regular na t-shirt. Nang makarating ako sa bahay ni Inay, ipinarada ko ang sasakyan ni Papa sa harapan. Pagbaba ko, ramdam kong nakatingin silang lahat sa akin. Unang bumulaga, si Inay. Ay, andito na ang first boyfriend ko. Sabay yakap at tawa. Nagmano ako sa kanya. Tahimik lang ako. Wala akong pinansin sa kanila, kahit isa. Pagpasok ko sa loob ng bahay, tumingin-tingin ako sa paligid. Simple ang disenyo. Malinis. Saktong-sakto para kay Inay. Pagkatapos kong kumain, napansin ko ang dami ng bisita sa labas. May kantahan, may inuman, kanya-kanyang pwesto. Nilapitan ako ng asawa ni Inay, si Tito Choy. Oh, halika sa labas para makita mo ulit ang mga kababata mo. Kuya Will, sa totoo lang, alam kong darating ang eksena na ito. Handa na ako at inihanda ko rin ang sarili ko, hindi para sa gulo, kundi para sa paghaharap. Lumabas ako at nakipagkamayan sa mga bisita. Yung ngiti ko, kalmado. Kunwari, walang alam, walang galit. At habang umiikot ako, napadako ako sa mesa kung saan nakaupo ang mga dati kong kabarkada at kaklase. Pagkakita nila sa akin, abot tainga ang ngiti nila. Ako na ang unang lumapit, may lakas ng loob at ngiti. Oh, kamusta na kayo? Sabay yakap at tapik. Nagulat sila, parang hindi makapaniwala. Yung mga tingin nila parang gusto nilang matunaw. Hindi nila alam kung paano ako kakausapin. Nilapitan ko si Tantan. Kamusta na? Sagot niya, medyo tipsy. Grabe, daig mo pa artista sa itsura mo ngayon. Iba ka na. Yumakap siya, medyo mahigpit. Ramdam kong may halong kaba. Sabi niya, oh, kailangan sumabay ka sa tagay ha, para patas ang laban. Ngumiti ako, sabay sabing, sandali lang, mamaya na yan. Sabay bulong si Joel, ganun din, yakap ng mahigpit. Si Leo, napansin kong medyo nanginginig ang kamay ng bumati. Si Oliver, tanong ko. Ayun, nasa CR, sagot nila. Pagkatapos ko silang ikutan at kumustahin isa-isa, bumalik ako sa mesa. Sabi ni Tantan, dito ka na umupo, Ian, kwentuhan muna tayo. Sure, sagot ko. Tahimik akong umupo. Pero sa loob ko, may malalim na iniisip, hindi para sa paghihiganti sa dahas, kundi para sa pagharap sa nakaraan ng buong tapang. Habang nagkwekwentuhan kami sa mesa, napansin kong halos lahat sila tahimik. Yung tingin nila parang nagbabasa ng emosyon ko. Pero ngumiti lang ako. Oh, kamusta na kayo? Ikaw, Tantan, may asawa ka na ba? Meron nang kinakasama, pre. Sagot niya. Ikaw, Ver? Wala pa rin, pre. Leo? Wala pa. Joel? Meron na. May isang anak na rin ako. Natawa kami. Typical na kwentuhang reunion. Walang halong yabang, walang tensyon. Oh, akala ko lang. Sabi pa nila, pre, simula grade 6 hanggang ngayon. Aba, tanda na natin ha. Tinanong naman nila ako. Ikaw, Ian, may asawa ka na ba? Ngumiti ako. Medyo pabiro ang tono ko. Gusto ko kayong apat ang mapangasawa ko. Nagkatawanan silang lahat. Pero sa likod ng tawa, may tensyon na hindi ko maipaliwanag. Napatingin sa akin si Joel, diretso, walang ngiti. Sabay sinadyang kalabitin ang paa ko sa ilalim ng mesa. Napatingin din ako sa kanya. Tahimik lang,
pero may sinasabi ang mga mata. Si Tantan, nasa kaliwa ko. Marahan kong idinikit ang kamay ko sa hita niya. Si Bear naman, sa kanan. Napatitig siya sa akin habang kunwari ay wala akong ginagawa. Si Leo, tahimik pero nakatingin sa akin na parang nag-aabang ng kilos. Bigla akong tumayo. Sandali lang, kukuha ako ng yosi sa kotse. Sabay tayo si Tantan, sumunod siya. Pagdating sa sasakyan, binuksan ko ang pinto, nakatingin lang siya. Tan, pakiabot naman sa loob, nasa likod ng upuan. Habang nakayuko siya sa loob ng sasakyan, saglit akong natigilan. Ramdam kong muli na naman akong nadadala ng emosyon. Nang humarap siya, hindi na ako nakapigil. Hinalikan ko siya. Nagulat siya. "Ian," sabi ko, "ikaw ang una. Ikaw ang una kong tinanggap kahit alam kong bawal. Pero bakit ganito? Ang sarap balik-balikan." Napatingin siya seryoso. "Ian, ligawan kita. Handa akong lumaban kung saan man to dalhin." Tahimik lang ako. Pero ang loob ko, magulo. "Tara na, balik na tayo." Pagdating namin sa mesa, inilapag ko ang yosi. Tahimik pa rin lahat. Tinawag ako ni nanay. "Anak, baka malasing ka dyan. Hindi mo pa nakikita yung mga kwarto ko dito sa bahay." Tumayo ako agad. "Opo, nay." Sabay akbay kay Leo, ang anak ng kinakasama ni nanay. Tahimik lang siya, pero ramdam kong nagulat siya. Ngayon, ako ang may hawak ng tanong. Ako na ang hindi natahimik. Pagkatapos ipakita ni nanay ang bagong kwarto niya, kunwari ay umupo ako sa kama. Tahimik, komportable. Sabi ko sa sarili ko, ito na ba ang kapayapaan na matagal kong hinintay? Pag-alis ni nanay, tahimik lang kaming naiwan ni Leo sa kwarto. Tumayo ako, lumapit sa kanya, at walang babala, hinalikan ko siya. Hindi siya umatras. Nagulat? Oo. Pero hindi nagtanong. "Ian, grabe ka. Mas intense ka pa sa mga inaasahan ko," sabi niya habang nakatitig sa akin. Napangiti ako. "Leo, kung may paraan para maulit ang gabing yon, gusto ko ikaw ang unang makaalam." Sabay kumurot sa tagiliran niya, parang kulitan lang, pero may bigat. Nagbihis kami at bumalik na sa mesa. Pagbalik namin, mas dumami na ang tao. Maingay, masaya. Pero biglang may nagtanong, "Ian, teka lang ah. Di ba ikaw yung kamukha nung lalaki na naging dahilan kung bakit natanggal kami sa trabaho dati?" "Binibiro ka lang namin, Ian. Kasi kamukha mo talaga eh." Bago pa ako makasagot, sumingit si nanay. "Ian anak, pasok ka muna. Tulungan mo nga ako sa kusina. Anong ulam gusto mo?" "Sakto, kailangan ko rin ng break." "Nanay, CR lang din po ako ha." Tinapik ko si Joel para samahan ako. Tahimik lang siya pero sumunod. Sa loob ng CR, hindi ko na napigilan. Matagal na akong may tanong sa kanya. Hindi lang tanong sa isip, kundi sa katawan din. Nagkatitigan kami, walang salita. Parang malinaw na pareho naming gustong pag-usapan, pero sa ibang paraan. "Joel," bulong ko, "plano mo ba akong iwasan habang buhay?" Napangiti siya, tumango. "Hindi, kasi kahit anong pilit ko, bumabalik pa rin ako sa'yo." Sandaling katahimikan. Saka kami lumabas kunwari walang nangyari. Pagbalik sa mesa, napansin kong pinagdikit na ni Tito Choi ang dalawang mesa. Parang handang-handa silang pakinggan ang mga tanong at kwento. Pero ako, handa na rin. Tumayo ako at nagsalita. Para maliwanagan ng lahat, ako na mismo ang sasagot. "Kuya Will." Habang nagkakantahan at may kaunting inuman sa handaan, may biglang nagsalita mula sa grupo. "Ian, pasensya ka na ha. Nakainom lang. Pero sigurado kami, ikaw yung binati namin dati sa auction. Hindi lang dahil kamukha mo, kundi may Amerikano rin na kasama mo noon." Tahimik lang ako. Hindi ako makapagsalita agad. May isa pang nagsalita. "Yung Amerikanong yon, sabi ng supervisor namin, ama mo raw yon, stockholder ng auction.
nahiya kami. Kaya kami nagbiru-biruan noon. Kasi alam naming ikaw yon, Ian. Huwag mo na kaming paikutin. Sa mga salitang yon, ramdam ko ang tensyon. Sising-sisi ang mga mukha nila. At may halong pagmamakaawa. Ian, seryoso, ano na ipapakain namin sa mga pamilya namin? Yung tinatawag mong ama. Siya lang ang may kapangyarihan para maibalik kami sa trabaho. Tulong mo ang hinihintay namin. May isa pang sumigaw mula sa hindi kalayuan. Ian, anak ka ni Jerry, di ba? Mag-ama kayo. Kausapin mo siya. Kahit isa lang sa amin maibalik. Huminga ako ng malalim. Lahat ng mata nakatuon sa akin. Lahat ng boses tila umaasa. Sige, sagot ko. Pero, paano nyo napatunayang ako ngayon? Yung nakita nyong lalaki, baka kamukha ko lang. Ang alam ng lahat, nagtatrabaho ako sa Maynila. Tahimik ang paligid. Tila lahat naghihintay ng susunod kong salita. Habang patapos na ang okasyon ni Nanay, may bigla na namang nagsalita sa mga bisita. Ian, yung gamit mong kotse ngayon. Alam naming yan ang ginagamit ng isa sa mga stockholder ng auction. Huwag ka na sanang magmatigas. Bago matapos ang kasalang ito, baka pwede mo naman kaming tulungan. Para na rin sa mga pamilya namin. Sumunod pa ang isang salita na mas masakit. Hindi ka ba naaawa sa mga pinsan mo, sa mga kamag-anak mo na nawalan ng trabaho? At doon, tumayo ang lolo ko. Humarap sa akin at sa harap ng maraming tao sinabi niya, Apo, pakinggan mo naman ang nakakarami. Huwag kang maging sakim sa trabaho. Dati kang wala. Dati kang itinuturing na basura sa lipunan. Dati kang isinusuka ng lugar na to. Dumating ka lang, hindi ka man lang nagmano sa amin. Parang masyado ka nang mataas. Tahimik lang ako habang sinasabi niya yon. Pero si Nanay, hindi na nakatiis. Tay naman, ibang usapan yung trabaho at ibang usapan yung personal mong tampo. Huwag natin haluan. Kuya Will, doon na nag-iba ang timpla ng pakiramdam ko. Ang lalamunan ko, parang may bumara. Pero pinilit kong magsalita ng maayos. 2 dekada akong hindi bumalik dito. At sa pagbabalik ko, ganito ang salubong. Patawad lalo na sa iyo, Lolo. Pero sana tandaan natin, bago kayo nag-apply, pumirma kayo sa kontrata. Hindi lang trabaho ang nakataya roon, kundi respeto. Kung titingnan nyo ako batay sa nakaraan ko, sige. Pero sana, tularan nyo rin ang ginawa ko, ang magbago. At kahit pigil ang luha ko, tumuloy ako. Ito po ang bahay ng nanay ko. Obligasyon kong pumunta rito. Pero yung ginawa nyo, hindi pagdalaw, kundi parang pagsalakay. Ang binigay nyo sa akin ay hindi pagtanggap, kundi panghuhusga. Kung may problema kayo sa trabaho, huwag dito idaan. Bisita tayong lahat dito. Kung gusto nyo ng malinaw na usapan, pumunta kayo sa bahay na tinutuluyan ko. Doon, pwede nating pag-usapan. Pero dito, paalam po muna. Tumalikod ako. Bit-bit ang dignidad, hindi galit, pero malinaw. Hindi na ako yung dati na Ian at oras na para ipaalam sa kanila na may halaga ako bilang tao. Kuya Will, bago ako umalis sa bahay ni Inay, may sinabi siya sa akin na tumatak. Ian, anak, hindi mo kailangan gumanti gamit ang galit. Paikutin mo sila para sila na mismo ang makaramdam ng bigat ng mga nagawa nila. Habang nagpapainit pa ako ng makina, nakita ko sina Tantan, Joel, Ver at Leo. Kumaway ako. Tara, inom tayo kahit konti. Gabi pa naman. Aya ko. Walang tanong, agad silang sumakay. Habang nasa biyahe kami, panay ang asaran at biruan. Pero sa likod ng mga tawa, nararamdaman kong may bumabagabag sa kanila. Parang nababasa nila sa kilos ko na hindi na ako yung dati na Ian na tahimik at duwag. Dumating kami sa isang lugar kung saan kami pwedeng mag-relax, kwentuhan, tawanan, inuman. Pero habang tumatagal,
Unti-unti kong nababalikan ang mga alaala. Hindi para masaktan ulit, kundi para harapin. Naalala niyo pa ba ako? Tanong ko bigla habang nagbubukas ng bote. Nagkatinginan sila. Walang gustong sumagot. Ako yung Ian na nilapastangan ninyo noon. Ako yung Ian na iniwan yung basag. Pero heto ako ngayon. Hindi para magalit. Nandito ako para makita nyo kung gaano ko tinaguyod ang sarili ko kahit kailan. Wala akong inagawan. Wala akong sinira. Tahimik sila. Wala ni isang makatingin ng diretso sa akin. Kahit isa sa inyo, walang humingi ng tawad. Pero okay lang. Hindi ko kayo kailangang kalabanin. Kasi ang tagumpay ko na ang pinakamalinaw na sagot sa lahat. Tumayo ako. Bukas, paggising nyo, sana dala nyo yung bigat sa dibdib. Hindi para parusahan kayo, kundi para gisingin kayo. Kuya Will, sa 3 pang natira, sina Tantan, Ver at Leo, naiwan silang tila may agam-agam. Pero si Joel, siya ang pinakamabigat sa lahat. Siya kasi ang numero 1 bully sa buhay ko. Tinawagan ko siya at sinabing pumunta siya sa address na ibinigay ko. Wala siyang kaalam-alam na iyon na ang bahay ng papa ko. Nang dumating siya sakay ng motor, sinalubong ko siya sa labas. Joel, tuloy ka. Welcome. Pagkapasok niya sa bahay, natulala siya. Ian, grabe. Ganito palang buhay mo ngayon, ang sabi niya habang nakamasid sa loob ng bahay. Dinala ko siya sa kwarto ko para makapag-usap kami ng masinsinan. Joel, sambit ko. Ako yung Ian na nilapastangan ninyo noon. Sa trabaho, sa eskwela, sa pagkatao. Tahimik siya, hindi makatingin. Maya-maya ay naupo siya at saka bumulong. Ian, patawad. Hindi ko alam na ganito pala ang lalaking ginulo ko noon. Akala ko okay lang. Akala ko laro lang. Hindi ako naghahanap ng gulo, Joel. Sagot ko. Ang kailangan ko lang, closure. Hindi mo man maibalik ang nakaraan. Pero sana matuto tayo pareho. Napaluha siya. Lumuhod sa harap ko. Ian, sorry. Hindi ko alam na aabot sa ganito. May pamilya na ako ngayon. Nahihiya ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng paghihiganti, Joel. Sabi ko, kailangan ko lang marinig na may nagsisisi kasi mula bata, inakala kong kaibigan kita. Pero sa mata ko, isa kang trahedya na binuo ko ulit bilang aral. Lumapit siya, niyakap ako ng mahigpit. Tama ka, Ian. Kung papayagan mo ako, gusto kong itama lahat. Bilang kaibigan, bilang tao. Ayusin natin. Hindi bilang utang na loob, kundi bilang respeto sa kung sino na tayo ngayon. Kinabukasan, bumalik si Joel sa trabaho, kasama na ulit si Leo. Pero ngayong araw na yon, hindi na sila mga anino ng kahapon. Isa na silang bahagi ng pagsasara ng kabanata na dati kong ikinubli. Kuya Will, 2 na lang ang natitira sa mga taong naging bahagi ng madilim na yugto ng buhay ko. Si Oliver at si Tantan. Si Oliver, nakausap ko ng masinsinan sa isang hotel kung saan kami nagtuloy matapos ang mahabang usapan. Pareho kaming medyo nakainom, pero malinaw ang intensyon ko, hindi para gumanti, kundi para maibsan ang bigat na dala ko. Nang malaman niya ang pinanggalingan ng sakit ko, hindi siya nagdalawang isip lumuhod, humingi ng tawad, at nagsabing handa siyang itama ang mali. Mula noon, bumalik na siya sa trabaho sa auction, dala na ang aral mula sa nakaraan. Natira si Tantan, ang una kong kinilalang matalik na kaibigan, at sa mata ko noon, isa sa mga nagtaksil sa tiwala ko. Dumalaw siya sa bahay ng papa ko isang gabi. Nang makita niya ang lugar, hindi siya makapaniwala. Ian, ikaw pala yung alamat sa auction. Di ako makapaniwala na ito na ang buhay mo ngayon. Sa kalagitnaan ng inuman, nagbukas ako ng damdamin. Tantan, ikaw ang unang halik na natanggap ko. Ikaw rin ang itinuring kong kakampi. Pero sa dulo, isa ka rin pala sa nagplano noon. Tahimik siya. Nilingon ako ng diretsuhan.
Ian, di ko sinadya ang sakit na nadulot ko. Totoo yung pagkakaibigan ko sa'yo. Totoo yung pagmamahal na di ko masabi noon. Ang tanging kasalanan ko ay naging duwag ako at hinayaan kong masira ka. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Bakit ikaw pa? Sa inyong lahat, ikaw yung inaasahan kong kakampi. Pero ikaw rin ang tumahimik. Lumapit siya, niyakap ako. Ian, gawin mo ang gusto mong gawin. Wala akong itinatago. Kung kailangan mong gumante, andito ako. Pero kung kailangan mong marinig na mahal ka, eto ako, Ian. Kahit anong paraan, kahit kasal pa, gagawin ko kung yun ang magpapatunay na totoo ako. At sa yakap naming iyon, na-realize kong hindi lahat ng sugat kailangang gantihan. Minsan, sapat na ang pag-aamin. Sapat na ang pag-ibig na pinili ng huli pero totoo. Kuya Will, yung iyak ko noon, para talaga akong batang sabik sa yakap. At sa sandaling iyon, 3 tao na ang nagmamahal sa akin. Si Papa, si Mama, at siya ang taong di ko inasahang magiging parte ng puso ko. Sabi niya sa akin habang yakap niya ako, Ian, kahit nilason ka ng maling paniniwala, kahit itinaguyod mo ang sarili mong mag-isa, andito ako. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Kahit sa hirap o gulo, damayan kita. Hamunin mo ang puso ko. Tumulo na lang bigla ang luha ko. Tapos kusa akong yumakap pabalik. Sa dami ng sugat ko sa buhay, ngayon ko lang naramdaman na pinili. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Ian, sabi niya ulit, mas pogi ka pa nga sa akin para kang apam. Ako, ordinaryong Pinoy lang na minahal ka ng buo. Hindi ko napigilan ang tawa. Ano ba tong sinasabi mong chiki-chiki? Tanong ko. Ako ang una mong chikinini kaya tawagin mo na lang akong chiki. Sagot niya sabay kindat. Tawa kami ng tawa sa loob ng kwarto. Ganun siguro talaga pag buo ang tiwala at tapat ang puso. Kahit seryoso, may halong lambing pa rin. Bukas na bukas din, magpapatato ako. Pangalan mo at pangalan ko sa dibdib ko. Hindi ko alam kung matatawa ako o matutunaw sa kilig. Sige nga, sabi ko. Ano ang plano mo ngayong ikaw na ang chiki ko? Ian, sabi niya. Wala akong ibang balak kundi ituwid ang buhay ko. Ayoko na ng laro. Gusto ko tayo. Kasama mo ako sa bawat galaw mo. Kung pwede nga lang, ipakilala mo ako kay Papa. Sagot ko. Oo naman, chiki. At kung darating man yung araw ng kasal, sabay natin haharapin. Kuya Will, nung una naming gabi ni Tantan bilang magkaibigan na naging higit pa roon, doon ko naramdaman yung tinatawag nilang koneksyon. Hindi lang sa katawan, kundi sa damdamin. Hindi ko na idedetalye, pero ang mahalaga, pareho naming pinili ang isa't isa. Wala nang galit, wala nang paghihiganti, kundi pagmamahal na walang halong takot o hiya. Lumipas ang ilang buwan. Sabi ni Papa, anak, susunduin natin si Lola mo sa Amerika. Magbabakasyon siya dito sa Pilipinas. Sabi ko kay Papa, pwede ko bang isama si Tantan? Sabihin mo lang kung may passport siya at tutulungan ko siya sa visa para makasama. At ayun nga, sabay kaming naglakbay. Sa unang pagkakataon, pinakilala ko siya kay Lola bilang taong mahal ko at hindi ko na kailangang itago. Sa Auction Solar System, may mga bulong-bulungan daw. Sinasabi ng iba na kumapit daw sa patalim si Tantan, pero ang sagot niya diretso, mahal ko si Ian. Pakakasalan ko siya kahit ano pa ang sabihin ng iba. Kuya Will, ang buhay nga pala ay punong-puno ng hiwaga. Minsan, akala mo tapos ka na. Pero ang totoo, doon pa lang pala nagsisimula ang biyaya. Ang buhay pala, kahit masakit, may pag-asa. Ang buhay, kahit magulo, may direksyon. Ang buhay, kahit pilit, may dahilan. Kaya sa lahat ng mga kagaya ko, na minsang nasaktan, nilait o binaliwala, maging totoo ka sa sarili mo. Maniwala ka
May taong magmamahal sa iyo ng buo kahit sa mga bahaging sirang-sira ka na. Mabuhay ang samahan ng LGBTQ+. At mabuhay ka rin, Kuya Will, sa pagbibigay ng boses sa mga kwentong hindi basta isinisigaw ng iba. Ako si Ian, at ito ang kwento ng pagbangon, pagpapatawad, at tunay na pagmamahal. Maraming salamat. Mga kaibigan, katatapos lang nating marinig ang buong kwento ni Ian, isang lalaking ipinanganak sa gitna ng pighati, lumaki sa kahirapan, nasaktan ng mga taong akala niya ay kaibigan, pero sa huli, natagpuan ang hustisya hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbangon. Alam nyo, habang binabasa ko ang sulat ni Ian, hindi ko napigilan ang sarili kong makaramdam ng sakit para sa kanya. Pero sa pagtatapos ng kwento, naramdaman ko rin ang pag-asa. Kasi kahit gaano man kadilim ang nakaraan, may liwanag pa rin sa dulo. Ian, kung naririnig mo ito ngayon, salamat. Salamat sa tapang mong ibahagi ang kwento mo. Hindi lahat ay kayang harapin ang nakaraan ng ganito kalinis at katatag. Ipinapakita mo sa amin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon at magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Ang relasyon mo ngayon ni Tantan o si Chiki ay patunay na minsan ang mga taong nanakit sa atin ay maaari ring maging dahilan ng ating paggaling. Basta totoo ang pagbabago, basta buksan ang puso, at basta malinaw ang intensyon. Mga kaibigan, ang kwento ni Ian ay may ilang mahahalagang aral. Una, ang nakaraan ay hindi nagdidikta ng ating kinabukasan. Kahit anong pinagmulan mo, kahit anong dinanas mo, ikaw pa rin ang may kapangyarihan na bumuo ng sarili mong landas. Pangalawa, ang paghihiganti ay hindi solusyon. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpili mong umangat, hindi para ipakita sa kanila, kundi para patunayan sa sarili mo na karapat-dapat ka. Pangatlo, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa perpeksyon ng pagkakataon, kundi sa taos-puso ng pagpili. Minsan, ang mga taong naging dahilan ng ating sakit ay maaari ring maging dahilan ng ating paggaling, basta may katapatan at pagsisisi. Mga ka-desires, ano ang masasabi nyo sa kwento ni Ian? May karanasan din ba kayong tulad nito? Paano kayo bumangon mula sa sakit? At para sa mga taong nanakit noon, nanghingi na ba kayo ng tawad? Mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Baka may taong kailangang marinig ang inyong kwento ngayong araw na ito. At sa inyo, mga ka-desires, salamat sa patuloy na pakikinig. Kung first time nyo dito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video na ito. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pang kwento. Tandaan, hindi kayo nag-iisa. May mga kwento pa tayong maririnig. Mga kwentong tunay, masakit, ngunit puno ng pag-asa. Ito ang M2M Desires at ako si Kuya Will. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Magandang araw sa inyong lahat.